Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi niya kay Shu na magbalot na ng mga gamit at sumama sa kanya, siya raw ay pupunta sa Gathering of Lantay sa ika-9 ng Setyembre. Sa araw na iyon ay magtitipon ang lahat ng mga elite disciples ng mga malalaking sect sa buong Khonshu Realm sa Furious Dragon River, upang magpalitan ng mga perspective patungkol sa Dao at upang maglaban para sa leader's position. Ano tugon ni Shu? Ang Gathering of Lantay ay magsisimula na, ngunit gustong-gusto niya raw sanang matuto mula kay Immortal Master Chen. Ano raw ba ang gagawin niya? Si Master Chen daw ay talagang napakamakapangyarihan. Makikita ang reaksyon ni Qingwei na pasniff si Shu, at sinabi ni Qingwei kay Chen Fan na sumama rin daw ito sa kanila upang ma-meet ang ilang mga elite disciples ng ibang mga sect. Ngunit agad itong tinanggihan ni Chen Fan. Ayaw niya rong pumunta doon, idinagdag sa kanyang isip na paanong mangyayari na siya, ang Baekhyong Celestial Lord, ay makikinig sa orders ng babaeng ito. Ngunit biglang hinawakan ni Shu ang kanyang kanang kamay. Master Chen, sasama ito sa kanila hindi raw ba? Alright, tugon ni Chen Fan. Sige, sasama raw siya. Sabay pat sa ulo ni Shu na siya namang labis na ikinatuwa nito. Makalipas ang ilang linggo sa loob ng isang partikular na silid ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa nagdaang mga araw, sa tulong ng posisyon na mayroon si Qingwei ay nagawa nilang maglakbay ng walang anumang isyu at bukod pa doon ay nakabili rin daw siya ng maraming mga treasures upang i-restore ang kanyang cultivation at naghahanda na siyang mag-refine ng pill na nakakatulong sa kanya upang mag-breakthrough nang biglang pumasok si Qingwei. Shen Baekhyun, sambit niya. Nagtanong kung sino raw ba talaga ito. Sinabi ni Chen Fan na maniniwala daw ba ito sa kanya kapag sinabi niyang siya ay dating isang heavenly being na malaya mula sa kadena ng universo. Ngunit sumagot lang si Qingwei na wala sa mga disciples ng mga major sects ang nagngangalang Chen Baekhyun, kaya ina-assume niyang maaaring ito ay nagmula sa isang cultivation family o kaya naman isang secluded sect. Ngunit either way, mas maiging lumayo-layo raw ito sa kanyang kapatid. Siya raw ay ang senior disciple ng Mixed Essence Sect at siya ring future sect master, kaya kung mapapangasawa nito ang kanyang kapatid, ito ay ang magiging future brother-in-law ng future sect master ng isang major sect. Hindi nito tinanggap ang kanyang kapatid upang maging isa lamang disciple dahil sa talent nito, hindi raw ba? Natawa si Chen Fan sa kanyang narinig. Qingwei, ang tingin daw nito sa kanyang sarili ay lubhang napakataas. Iniisip daw ba talaga nito na siya na si Chen Baekhyun ay aasa sa isa lamang babae upang makasurvive? Besides, iniisip daw ba talaga nitong ito ay higit na nakahihigit sa kanyang nakababatang kapatid? Tugon ni Qingwei na abot niya raw ang peak stage ng God Realm sa loob lang ng 20 taon, at walang duda na siya ay magiging Earth-level deity ng higit na mas mabilis kaysa sa ibang mga elite disciples. Ano, may kukumpara daw ba si Shu doon? Sumagot si Chen Fan na what if sabihin niyang ang talent na mayroon si Shu ay 100 beses na higit na nakahihigit kaysa sa talent na mayroon ito. Si Shu ay mayroong potensyal na masurpass ang lahat at maging isang Sky Immortal sa hinaharap. Tugon ni Qingwei, marami rong mga powerful na cultivators sa Gathering of Lantay, kaya mag-iingat daw ito sa mga bibitawan niyang salita doon dahil kapag naka-offend ito ng isang big shot, wala rong makakapagligtas kay Chen Fan doon kahit na siya pa at umalis na. Qingwei, sambit ni Chen Fan sa kanyang isip, ito raw ay namumuhay sa ilalim ng bato, hinding-hindi nito mauunawaan ang extent ng kanyang kapangyarihan. Kinabukasan ay nagtanong si Shu kung talaga raw bang mayroong hindi mabilang na mga bituin sa universe, talaga raw bang mayroong hindi mabilang na mga tao ang mayroong kakayahang i-move ang mga kabundukan at karagatan? Talaga raw bang mayroong mga immortals na nabubuhay na sa loob ng milyon-milyong taon? Nagpatuloy sa pagbato ng mga katanungan si Shu at makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Chen Fan na ang isang peak stage immortal ay kayang-kayang talunin ang 1 bilyong mga Azure Mystic Sect cultivators gamit lang ang isang daliring mapapansin ang reaksyon ng isang disciple nang marinig ito. Lumapit ang dalawa, iyon ay load of crap, sambit ng isa at sinabi naman ng isa pa na ang sect master ng Azure Mystic Sect ay ang pinaka-powerful na deity sa buong Khonshu Realm. Talaga raw bang mayroon itong courage na i-fend off ang bilyong cultivators ng Azure Mystic Sect?
Shen Baichu ang dagdag ng isa maaaring maloko raw nito ang isang little girl sa pamamagitan ng baseless bullshit nito. Ngunit hanggat narito si Senior Qingwei hinding-hindi nito mapapangasawa si Shu na siya namang ikinainis ni Shu pasigaw na nagtanong kung ano ang pinagsasasabi ng mga ito. Umalis ang dalawa at sinabi ni Chen Fan kay Shu na wag na nitong intindihin ang mga iyon. Ang mga iyon ay mga uod na nakatira sa ilalim ng bato. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Shu Immortal Master Chen saad niya sinasabi raw ng iba na siya ay mayroong inferior spirit root at ang best lang na hope para sa kanya ay ang makapag-asawa ng isang elite disciple mula sa isang sect at ipagpatuloy ang kanyang buhay bilang isang mabuting may bahay. Ngunit ang gusto niya raw ay maging katulad sa kanyang kapatid, gusto niya raw maging malakas at makapangyarihan. Silly girl, tugon ni Chen Fan, ito raw ay mayroong Vermilion Divine Meridian. Ito ay destined na maabot ang 9 heavens at makipag-compete laban sa mga pinakamakapangyarihang mga nilalang sa universe. Idinagdag ni Chen Fan na mayroong hindi mabilang na mga Divine Meridians, however ang Vermilion Divine Meridian ay hindi lang kung anong uri ng Divine Meridian. Ang Vermilion Bird ay ang Lord of Fire, isang Divine Beast at ang sino mang nagtataglay nito ay madali lang na magiging isang true immortal kung magsusumikap. Seryoso ba yan? Excited na sambit ni Shu sa mukha ni Chen Fan, Master Chen kung ganun mag-e-ensayo raw siya ng husto. Good, tugon naman ni Chen Fan. Ang Lantai Mountains ay matatagpuan malapit sa pampang ng Furious Dragon River. Ang mga young cultivators ay nagtitipon dito upang makipag-compete sa isa't isa, upang maging susunod na ruler ng Kunshu Realm. Sinabi ng ibang mga cultivators na kasalukuyang nasa Lantai Mountains na tiyak na marami rong mga powerful na mga contestant sa taong ito, kagaya na lang daw ng napakagandang si Chen Yezu mula sa Snow God Palace, si Tian Migzi na perpekto na ang Wind Thunder Dharma Body, at ang young master ng Azure Mystic Sect na nagtataglay ng Divine Dao Body. However ang mga iyon daw ay naging missing pagpasok nila sa mortal world. Ganun pa man iyon ay hindi na raw magmamatter sa ngayon, dahil ang Kunshu Realm ay punong-puno pa rin ng mga amazing talents na mayroong napaka-bright na mga future. Narito si Li Wencha ng Leyin Mountain na nagko-cultivate ng Vajradharma, narito rin si Bai Saxia ng Goddess ng Snow God Palace na kasing lakas lang din ni Chen Yezo, at narito rin si Qi Qingwei ng Mixed Essence Sect. Ang Mixed Essence Infinity Force nito ay quite something. Not to mention ang maraming mga inner disciples ng Azure Mystic Sect, Dashi Sect, Fentian Valley at Heavenly Thunder Sect. At alam daw ba nila kung sino ang representative ng Yuntian Palace? Iyon daw ay ang anak na lalaki ng Sect Master ng Yuntian Sect. Mayroong nickname na Emperor. Iyon daw ay mayroon ng divine powers pagkasilang pa lang na siyang nagbibigay dito ng unthinkable na ability sa pag-control ng passage of time gamit lang ang mga mata nito at mapapansing mayroong dumaan, at makikitang maging sina Chen Fan ay dumating na rin. Idinagdag ng isang disciple na ang Kunshu Realm ay punong-puno ng mga talents. Hindi na raw siya makapaghintay pa na maging mga heavenly beings ang mga ito at paluhurin ang iba pang mga mundo. Sinabi ni Qingwei na mayroong nananahang 1,000-year-old water dragon sa ilalim ng Furious Dragon River, at ang beast na ito ay lumalabas bawat 20 taon upang i-replenish ang kanyang inner core gamit ang energy mula sa buwan. Kaya kung mayroon mang makahuli sa beast na ito at gamitin ang core energy nito, maaari na nilang i-shave off ang 10 taong worth ng hard work. Ganun pa man sa nagdaang mahigit 100 taon tanging ang Sect Master lang ng Azure Mystic Sect at ang Sword Immortal na si Changhe ang nakagawa nun. Immortal Master Chen sambit ni Shu, gusto niya rong maging katulad ni Immortal Sword Changhe, mayroong kakayahang mahati sa dalawa ang ilog, at mapuwersa ang Old Dragon na isuko ang kanyang energy core. Iyon daw ay napaka-awesome. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip ang 1,000-year-old water dragon ay isang napaka-precious na bagay, kung makukuha niya ang inner core energy nito at ihalo sa essence ng light race being na nasa kanyang spatial gourd, maaari raw siyang makalikha ng mas powerful na Grand Peel. Sinabi niya kay Shu na si Changhe the Immortal Sword ay isang mahinang langgam, kayang-kaya niya raw itong talunin kahit na isang kamay lang, kaya wag daw yun ang tularan ni Shu na siyang nagpa-trigger sa isang disciple. Si Immortal Sword Changhe raw ay ang pinaka-powerful na cultivator ng Azure Mystic Sect. Ito ay isang great at makapangyarihang tao, kaya who the hell daw ba ito upang questionin ang kanyang ability.
Hasambit ng isang disciple ang mga ito raw ay nagmula sa Heavenly Thunder Sect, sinabi ng isa pa na yung nasa unahan ay si Wu Tenshan. Ito raw ay ang sumusunod kay Tian Mingzi in terms of power, ngunit bukod doon ay narinig niya rin dong ito ay isang savage na pinapatay ang sinumang mang-offend sa kanya. O sambit ni Chen Fan, gusto raw ba nitong hamunin siya upang malaman na siyang labis na nagpabigla sa ibang mga disciple. Si Wu Tenshan daw ay talagang napakamakapangyarihan at mayroong violent temper. Kaya who the hell daw ba itong kid na ito na nang ahas na e-provoke ng public si Wu Tenshan? Hadagdag naman ng iba pa, hindi raw ba kaya na ito ay isang elite disciple sa isang sect in disguise? Maybe ito raw ay disciple ng isang secluded master. How dare you, sigaw ni Wu Tenshan. Wu Tenshan, sabat naman ni Qingwei, ang kid daw na ito ay guest ng Mixed Essence Sect, kaya kung gusto raw ng mga ito na isettle ang mga bagay-bagay, isinasuggest niya raw na maghintay hanggang sa makaalis na sila. Very well, tugon ni Wu Tenshan, kung ganun palalagpasin niya na lang daw muna ito sa ngayon. Humakbang paakyat ng hagdan, at idinagdag na mag-uusap na lang daw uli sila once na matapos na ang competition, mayroon dong dadanas ng matinding suffering. Sinabi ni Qingwei kay Chen Fan na ito na raw ang huling pagkakataon na tutulungan niya ito para sa kapakanan ni Shu, matuto itong lumugar at tumigil sa paglikha ng trouble upang ipalinas sa iba. Nagpatuloy sa paghakbang, idinagdag na ang sino man sa mga warriors na narito ay mayroong kakayahang pisain ito na para bang bulate, at mapapansin ang ekspresyon ng dalawang junior disciples ni Qingwei habang nakatingin kay Chen Fan. Immortal Master Chen, sambit ni Shu, narinig niya rong si Wu Tenshan ay talagang napaka-terrible. At gustong-gusto nitong i-torture ang kanyang mga kalaban bago patayin, kaya mas maiging lumayo raw sila mula rito, at sa tingin niya ay mas mabuting sabihin nila sa kanyang kapatid na sabihan din si Wu Tenshan na lumayo sa kanila. Baka iyon ay makinig sa kanyang sister, ngunit inilapat lang ni Chen Fan ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Shu. Wag daw itong mag-alala, tinalo niya na si Immortal Sword Changhe sa Mortal World, kaya si Wu Tenshan ay least sa kanyang worries. Ganun pa man, kapag ka ininis pa siya nito, wipe out niya ang buong Heavenly Thunder Sect. Makikita ang reaksyon ni Shu, napasabi sa kanyang isip na si Master Chen daw ay lubhang napaka-confident sa kanyang abilities. Ilang sandali pa ay nagsidatingan na ang mga elite disciples ng iba't ibang sect. Dumating na si Li Wenchan ng Leiyan Mountain, si Chanyo ng Fentian Valley, at ang mga taga Snow God Palace. Oy, sambit ng iba, ito raw ay ang princess ng Southern Kingdom. Ito raw ay breathtaking. Ang Princess of Southern Kingdom ay kilala sa kanyang beauty. Ang ama nito ay ang overlord ng southern part ng Khonshu Realm, isang cultivator na naabot na ang mid-stage ng earth-level deity, habang ang Southern Princess naman na ito ay kasing lakas ni Wu Tenshan. Si Li Wenchan naman ay isang Castanyas na mahirap basagan, nagko-cultivate ng Vajra body. Ayon sa nagsasalita, hindi niya alam kung mayroon bang individual na mayroong kakayahang mag-penetrate sa defense nito. Habang ang Zi family naman ay ang pinaka-maimpluwensyang family sa buong Khonshu Realm, at si Zi Chanyo ay ang kanilang heir, ito ay kasing lakas sa mga top elites ng mga major sects. Teka lang, sa wakas narito na raw ang Snow God Palace, at paulit-ulit na isinigaw ng ibang mga disciples ang pangalan ni Bai Soxian. Dumating na rin ang Yuntian Palace. Ang Yuntian daw ay talagang kabilang sa mga top sect ng Khonshu. Inaalaw pa ng mga ito na ipagamit sa kanilang mga disciples ang Feiyun Pavilion. Teka lang, ang Emperor daw ay nandito na rin, ang top cultivator sa buong younger generation ng Khonshu Realm, at ang pagdating nito ay hudyat na ang Gathering of Lantay ay opisyal nang magsisimula. Alright, sambit ng isang boses, nagbigay ng order na magtipon na ang lahat. Agad na nagsiliparan ang mga elite disciples patungo sa isang temple na nasa ibabaw ng mga ulap. Lumingon si Wu Tenshan kay Chen Fan, kid, manatili raw muna ito rito. Sa kanya na lang daw ito edidil pagbalik niya, at lumipad na. Master Chen, saad ni Shu, umalis na raw sila rito sa lalong madaling panahon. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi yun ang opsyon na siya namang ipinagtaka ni Shu. Hasambit ng isang disciple ng Heavenly Thunder Sect, tinawag na kid si Chen Fan. Niwag na raw itong mag-isip na tumakbo pa dahil mamamatay pa rin ito kahit saan ito magpunta. Sumagot si Chen Fan na hindi siya aalis dito, gusto niya rong makita kung ano ang kayang gawin ni Wu Tenshan since nang ahas itong e-threaten siya.
Alright little girl, saad niya kay Shu, hindi raw ba't sinabi nitong gusto nitong makita kung ano ang mayroon sa Lantay Gathering? Kung ganoon hayaan nitong ipakita niya ito rito. Lumipad kasabay ni Shu na siyang labis na ikinagulat ng ibang mga disciples ng Heavenly Thunder Sect. So ito raw pala ay isang God Realm expert, ano naman si Senior Wu raw ay hindi someone na kayang labanan ng isa lamang God Realm expert. Pagdating nila sa itaas makikita ang reaksyon ni Qingwei nang makita si Shu. Tinanong kung bakit ito umakyat dito. Ito ay ituturing na competitor ng mga nandito at challenge anumang oras. Tugon ni Shu, hindi niya raw alam ang patungkol doon, isinabay lang siya ni Master Chen dito. Hasambit ni Qingwei, talagang ito raw ay napaka-reckless, kung ganun titingnan niya kung ano ang mangyayari dito kapag nakita ito ni Wu Tenshan. Hinarangan niya si Shu, manatili raw ito sa likod niya na agad namang sinang-ayunan ni Shu. Mapapansin ang tingin ni Wu Tenshan nang makita si Chen Fan, habang napasabi naman si Chen Fan na mukhang wala si Yanzhou habang nagnanakaw ng tingin sa mga disciples ng Snow God Palace. Umupo siya, idinagdag sa kanyang isip na kung ganun tatanungin niya na lang daw ang mga ito patungkol kay Yanzhou pagkatapos ng maliit na gathering na ito. Ilang sandali pa ay mapapansin ang pag-splash ng mga Divine Chi, mayroong sumigaw na narito na ang mga Earth-level deities, ang 7 exalted sects, at maging ang Z family ng Fentian Valley ay nagpadala rin ng deity upang mag-supervise. Sa peak ng isang bundok hindi kalayuan mula sa Lantay Mountain ay makikitang sinalubong ng isang Earth-level deity ang dalawa pang Earth-level deity. Now then, immortal snow goddess, sambit ng isang Earth-level deity ng Dashi sect. Narinig niya raw na ang Snow God Palace ay nagdala ng isang babae mula sa mortal world. Iyon daw ba ay totoo? O iyon ay totoo, tugon ng Earth-level deity ng Snow God Palace na si Bai Xianzi. Sinabi ng isa na ang 7 sect masters ay nag-decide na i-search ang soul ng babaeng mortal na nasa Snow God Palace upang maintindihan ang sitwasyon doon sa mortal world. Naiintindihan ko, tugon ni Goddess Xianzi. Sorry little girl, dagdag niya sa kanyang isip. After all, ito raw ay nagmula sa mortal world kumpara sa safety ng Kunshu realm, kahit na daan-daang Luyanzo pa ay baliwala. Sa itaas naman ay sinabi ng Emperor na magsisimula na ang Gathering of Lantay. Humakbang ang Southern Princess, siya na raw ang mauna. Gusto niyang makita ang cultivation art ng Snow God Palace at makikitang humakbang na rin si Bai Soxian. Nagpalitan ng mga atake ang dalawa, nagdulot ng pagsabog, nag-disengage, nagbigay galang sa isa't isa. Sinabi ng Southern Princess na talaga raw palang ang second strongest ng Snow God Palace ay extraordinary. Tinatanggap niya ang pagkatalo at nagpasalamat naman si Bai Soxian. Makikitang kasalukuyang nagmi-meditate si Chen Fan, napasabi sa kanyang isip na ang kanyang cultivation at Dharma body ay parehong nare-repair ng gradual sa ilalim ng pagsisurge ng energy dito. Shen Baichuan, sigaw ni Wu Tenshan, hinahamon niya raw ito. Ito ay si Zhang Yulong, isang elite disciple ng Dashi sect. Nagsabing si Wu Tenshan ay isang elite ng Heavenly Thunder sect at anak ng Grand Elder, yet ang hinahamon lang nito ay isang nameless person. Ito raw ay kahihiyan sa Heavenly Thunder sect. May idinagdag ang isa pa patungkol dito, hahasambit ng Southern Princess kay Chen Fan Hansam, bakit hindi raw ito lumapit sa kanya? Puprotektahan niya raw ito kapag pumayag itong maging kanyang nobyo na siya namang ikinainis ni Shu. Ito raw ay shameless. Nagbuntong hininga lang si Chen Fan, hahasambit ni Wu Tenshan, ano, natatakot daw ba ito? Kung ito raw pala ay isa lamang scaredy cat, sumuko na lang daw ito at lumuhod sa harap niya, then tumalon pa ibaba mula rito, at wag nang magpakita pang muli sa harap niya. Ngunit hindi pa rin umimik si Chen Fan. Brother, sabat ni Li Wenchan, hindi mo raw maaaring i-reject ang challenge dito sa Lantay Mountain. Kung ayaw nitong tanggapin ang hamon, umalis na lang daw ito rito. Umiling-iling si Qingwei, shameless, sambit naman ng isa. Alright, that's enough, saad ng Emperor, ngunit iginiit ni Wu Tenshan na minak ng kid na ito si Immortal Sword Changhe. Nagsabing kayang-kaya nitong talunin si Immortal Sword Changhe gamit lang ang isang kamay, kaya kailangan niya rong turuan ng leksyon ang kid na ito. Ipapaalam niya rito kung ano ang kapangyarihan na mayroon ng mga exalted sects at mga immortals. Ano, are you serious, sigaw ng Emperor? Sinabi ni Chang Song, leader ng mga Taoist ng Azure Mystic Sect, na si Immortal Sword Changhe ay ang kanyang master at ang pinakamalakas na individual sa kanilang Azure Mystic Sect. Ang pangahas naman daw nitong imak ito.
Humingi ng tulong si Shu sa kanyang kapatid ngunit sinabi lang ni Qingwei na kasalanan ni Chen Baixuan ang lahat ng ito. Hindi ito tumitigil sa pagyayabang at kahit na protektahan niya pa ito ngayon. Calm down Daoist Chang Song sigaw naman ni Wu Tenshan hayaan daw nitong siya muna ang bumugbog sa taong ito na siya namang nagpa-trigger kay Chen Fan tumayo. Nagtanong kung talaga raw bang nang ahas itong sumigaw-sigaw at i-interrupt ang kanyang cultivation. Hasabat ni Chang Song sinabi raw ni Wu Tenshan na binastos nito ang kanyang master na si Immortal Sword Chang He iyon daw ba ay totoo. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang mga ito ay kanina pa nagiging disrespectful sa kanya iniisip daw ba talaga ng mga ito na siya, si Chen Baixuan, ay isang uri lang ng pushover. Bakit may problema ka ba dun tugon ni Wu Tenshan ngunit inextend lang ni Chen Fan ang kanyang kanang kamay nag-cast ng isang spell. Nabigla si Wu Tenshan nang mapansing mayroong kung anong puwersang humihila sa kanya, napasigaw sinubukang mag-retaliate, ngunit wala ring silbi hinila siya palapit ni Chen Fan sinakal, ibinagsak sa sahig nag-release ng matinding pressure, nagtanong kung confident pa rin daw ba ito. You bastard sigaw ni Wu Tenshan pakawalan daw siya nito, isinusumpa niya rong kapag nahuli niya ito pauulanan niya ito ng kidlat sa loob ng 1,000 taon. At wawasakin ang divine soul nito ngunit tinapakan lang ni Chen Fan ang kanyang ulo ibinaon sa lupa ang pagmumukha na siyang labis na ikinagulat ng lahat. Ano sambit ng iba hindi raw ba't si Wu Tenshan ay isang disciple ng Heavenly Thunder Sect yet ito ay tinatapak-tapakan lang ng isang hindi kilalang early stage God Realm cultivator, habang napasabi naman si Qingwei sa kanyang isip na ito ay hindi nagmi-make sense, gaano raw ba talaga kalakas ang lalaking ito? Brother sambit ni Li Wenchan hindi raw magandang makialam sa laban ng iba ngunit sa pagkakataong ito dapat makialam daw sila. Oo tama yun tugon naman ni Chang Song iyon daw ay ginawa lang ni Wu Tenshan para sa kapakanan ng kanyang master, kailangan niyang makialam. Binigyan ng order ng Emperor si Chen Fan na pakawalan si Wu Tenshan at simulan uli ang laban, ngunit lalo lang ibinaon ni Chen Fan si Wu Tenshan. How dare you sigaw ni Chang Song naglabas ng sandata. Nag-release ng Divine Chi si Li Wenchan tinanong si Chen Fan kung iniisip daw ba talaga nito na hindi ito edidil ng 7 exalted sects. Chen Baixuan sambit ni Wu Tenshan patayin daw siya nito kung kaya nito dahil kung hindi, i-exterminate niya raw ito at ang lahat ng mayroong kinalaman sa kanya once na nakawala siya rito. Oh really tugon ni Chen Fan kung ganun sige, sinakal paangat si Wu Tenshan, dinurog ng pinong-pino. Hasambit ng Emperor sa kanyang isip talagang nang ahas itong patayin si Wu Tenshan, paano yun naging posible hindi makapaniwalang sambit ng Southern Princess, ano dagdag ni Qingwei pinatay nito si Wu Tenshan paano nito nagawa ang ganito ka-cruel na bagay. Sinabi ng isa na iyon ay anak ng Grand Elder ng Heavenly Thunder Sect ang ginawa nito ay isang napakalaking problema, how dare you sigaw niya, umalis upang magsumbong. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang isang Earth-level deity ng Heavenly Thunder Sect nag-release ng matinding thunder energy tinanong si Chen Fan kung sino ito ang pangahas naman daw nitong patayin ang isa sa mga disciples ng kanyang sect. Hatugon ni Chen Fan kung may problema ito bakit hindi raw ito bumaba rito nang masettle nila ang patungkol sa bagay na ito, idinagdag sa kanyang isip na kaunting-kaunti na lang at makaka-full recover na siya. At sa attainment boost na natanggap niya mula sa Furious Dragon River, nasa verge na siya ng pagre-re-enter sa Connate Spirit Realm, at ang battle daw na ito ay perfect catalyst upang ma-stimulate siya at maka-breakthrough. You son of a sambit ng Earth-level deity ng Heavenly Thunder Sect na si Tangshan siyang exalted cultivator sabat ni Li Wenchan pakiusap mag-refrain daw ito sa pag-interfere sa competition of lantay. Agreed dagdag ni Chang Song sinabi kay Master Tangshu na ito ay isang Earth-level deity at gaya ng idinidikta ng kanilang tradisyon, ito ay bawal na pumasok sa arena. Idinagdag ng Emperor na laban nila ito kaya ipaubaya na lang daw sa kanila ni Master Tangshu ang bagay na ito, fine tugon ni Master Tangshu. Nagtanong si Chen Fan kung sino sa kanila ang gustong sunod na mamatay. Chen Baixuan sigaw ni Chang Song sabay talon palapit mukhang masyado rong maliit ang tingin nito sa kanila ngunit hindi nito alam na si Wu Tenshan ang pinakamahina sa kanila, talaga raw bang naniniwala itong silang lahat ay matatalo nito nagcast ng isang teknik, ang Sword Art of Kangshan. Sa pamamagitan ng telepathy ay sinabi ni Qingwei kay Chen Fan na e-forfeit ang match, maaaring mayroon pa raw siyang magagawa upang mailigtas ang buhay nito ngunit umiling lang si Chen Fan,
sinalubong ang atake ni Chang Song gamit ang isang daliri nagsabing sa araw na ito, ipapakita niya rito ang tunay na kahulugan ng power. What a jerk, sambit ni Qingwei. Napakayabang pa rin daw nito kahit nasa ganitong sitwasyon na, Master Chen, sambit ni Shu. Mababaka sa mukha ang pag-aalala ngunit nag-release lang ng energy si Chen Fan mula sa dulo ng kanyang daliri, basag ang paparating na atake agad na nagdash sa harap ni Chang Song, wasak na siyang ikinagulat ng lahat. Sinabi ni Qingwei na sigurado raw siya kanina na nagawa lang na mapatay ni Chen Baixuan si Wu Tenshan dahil sa element of surprise, ngunit paanong? Ito ay ang lakas na mayroong kakayahang wasakin ang kalangitan, sambit ni Li Wenchan sa kanyang isip. Paanong nangyaring ganito ito kamakapangyarihan, sambit ni Zi Qianyu, habang na-fall naman ang Southern Princess kay Chen Fan. Amit haba pag-aalangang, sambit ni Li Wenchan, pakiusap tanggapin daw nito ang challenge ng humble monk na ito. Sinabi ni Zi Qianyu kay Chen Fan na mamili kung sino sa kanila ang gusto nitong makalaban. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na lalabanan niya silang tatlo nang sabay nagmamadali raw siya. Napakayabang sigaw ng isa sabay pakawalan ng Dragon Raining Art, ngunit napakadali lang itong hinarang ni Chen Fan gamit ang isang kamay. Nagpakawala ng Purple Divine Fire si Zi Qianyu ngunit ginaya lang ito ni Chen Fan. Hahaha, impressive, sambit ni Li Wenchan. Susugod nagbigay ng isang suntok. Ngunit hindi umiwas si Chen Fan, tinanggap lang ito ng direkta na siyang ikinabigla ni Li Wenchan. Napatanong kung bakit hindi ito nasasaktan. My turn, sambit ni Chen Fan. Tumilapon si Li Wenchan kasabay ng pagtalsik ng kanyang dugo sa bibig. Hindi makapaniwala si Sox Ian sa kanyang nasaksihan. Nagpakawala ng Purple Divine Fire si Chen Fan. Napasigaw si Zi Qianyu, ito raw ay napakalakas, hindi niya ito mahaharang. Napasigaw ng mas malakas pa pagtama. Nag-release ng isa pang fire art si Chen Fan sa isa pa, kumawala ang kanyang dugo mula sa kanyang mga mata, bibig at tenga. Makikita ang reaksyon ng dalawa. Sinabi ni Sox Ian na tinalo nito ang kamao gamit ang kamao, tinalo ang apoy gamit ang apoy, at tinalo ang Divine Sense gamit ang Divine Sense. Tiyak na ang Chen Baixuan daw na ito ay isang Earth-level deity. Ano, sambit ni Qingwei, hindi raw ba kaya na napaka-ahead na ni Chen Baixuan kumpara sa kanilang lahat? Ano, ito raw ba ang pinakamalakas sa kanilang generation? Bumangon si Li Wenchan ng galaiti, hindi niya raw ito matatanggap. Nag-transform sa kanyang mortal deity form, ganoon din ang ginawa ni Zi Qianyu at ni Zhang Yulong. May napansin si Chen Fan, tila mayroon dong isang water dragon na kasing laki ng kabundukan ang nagtatago sa ilalim ng mga waves. Maingat na nag-oobserbo sa kanila. Chen Baixuan, sigaw ni Zi Qianyu, dapat makaramdam daw ito ng honor since gagamitin na nila ang kanilang full power, ngunit sumagot lang si Chen Fan na masyado itong madaldal, simula na raw nila ito agad. Sabay na nagpakawala ang tatlo ng iba't ibang mga teknik. Ipinirform ni Chen Fan ang Thousand Lotus River. Nagpakawala, wasak ang Dragon Raining Art ng isa. Napasigaw, biglang nagblink sa harap niya si Chen Fan, sinunog. Sinalo ni Chen Fan ang isa sa atake ni Zi Qianyu, inihagis pabalik hati ang katawan, sinalubong ang Divine Palm ni Li Wenchan, durog ang katawan. Ano, sambit ng iba, nagawa nitong mapatay ng sabay ang tatlong elite cultivators, kumislap ang Southern Princess. Ito raw ay isang beast, napakamakapangyarihan, at mapapansin ang reaksyon ng iba pang mga cultivators sa likod. Napasabi si Qingwei sa kanyang isip na nilook down niya si Chen Baixuan. Ang akala niya raw ito ay nagyayabang lang, ngunit lumalabas na napakamali niya raw pala. Nagtanong si Chen Fan kung sino pa, at sinabi naman ng Emperor na hindi ito worthy ng kanyang oras. Sinabi ng Emperor kay Chen Fan na ang physique nito ay mas malakas kaysa sa Vajradharma body ni Li Wenchan. Ang Divine Sense nito ay lubhang makapangyarihan na gawang ma-overcome ang Divine Sense ni Zhang Yulong. At ang powers nito ay mayroong kakayahang e-counter ang hidden art ng Zi family. Ganun pa man, ano pa, tanong na sambit ng Southern Princess. Ganun pa man, ang Emperor ay naging isa ng heavenly being. Dugtong ni Qingwei, ito ay isa ng ganap na Earth-level deity. Napasabi ang isang disciple na ang Emperor ay naging isa ng Earth-level deity sa edad pa lang na 30. Talagang mayroon dong rason kung bakit ito ay ang pinakamalakas sa kanilang generation. Sambit naman ni Goddess Xianzi mula sa tuktok ng isang matayog na bundok. So ang batang ito raw pala ay naging isa ng heavenly being. No wonder na nanatiling tahimik ang Yuntian Palace all this time.
Napasabi ang isa pang Earth-level deity sa kanyang isip na hanggat nandito ang kanilang Little Emperor, ang future ng Khonshu Realm ay mapapasa kanila, mapapasa kamay ng Yuntian Palace. Sinabi ng isang disciple na kung alam niya lang daw sana na naging isa ng Earth-level deity ang Emperor, hindi na raw sana siya sumali pa sa kompetisyon na ito sa taong ito. Paano naman daw matatalo ng hamak lamang na mortal na tulad nila ang isang immortal at idinagdag ng isa na sa tingin niya ang option na lang ni Chen Baixuan sa ngayon ay ang sumuko at magmakaawa. Chen Baixuan sambit ni Qingwei sa kanyang isip ito raw ay nabulag sa kanyang sariling kay-abangan, ito ay walang idea kung gaano ba talaga ka-powerful ang Emperor, ano Earth-level deity sambit ni Shu. Sinabi ng Emperor na 300 taon na ang nakalilipas na gawang masubjugate ng sect master ng kanilang Azure Mystic Sect ang Water Dragon at nakuha ang core energy nito. 100 taon na ang nakararaan na gawa rin ni Immortal Sword Chang'e ang parehong bagay, at sa araw na ito ay turn niya na upang ulitin ang history ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung tapos na ba ito, kung tapos na raw ito lumapit na ito sa kanya at tanggapin ang kamatayan nagmamadali siya. Hasambit ng Emperor ito raw ay interesting guy, tinatawag nila itong Chen Baixuan, tatandaan niya raw ang pangalan nito. Boring tugon ni Chen Fan sabay release ng isang teknik, na gawang ma-deflect ng Emperor nagsabing ito ay hindi isang heavenly being kung kaya, hinding-hindi nito maiintindihan ang kapangyarihan ng isang Earth-level deity. Ha Earth-level deity patanong na tugon ni Chen Fan mahigit sa 10 Earth-level deity na raw ang napatay niya. Ridiculous sambit ng Emperor sabay cast ng isang teknik nag-summon ng mga heavenly soldiers nagpakawala, ngunit nagawa itong maneutralize ni Chen Fan gamit ang kanyang mga flying swords. Hasambit ng Emperor Su mukhang ang espada raw pala na ito ang dahilan kung bakit ito ay mayabang. Well inaamin niya raw na ito ay impressive ngunit dapat hindi na lang ito nakipagsalubong ng landas sa kanya naglabas ng 2 artifact. Idinagdag na ang mga ito ay mga Yuntian Wheels mula sa kanyang Yuntian Palace, isang superior grade spirit artifact ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ang kapangyarihan ng isang Dharma artifact ay hindi nakasalalay sa artifact mismo, ito ay nakasalalay sa wielder. Sure dagdag niya ibibigay niya rito ang kanyang unang leksyon sa araw na ito, manood ito ng mabuti. Bumigkas ng incantation ipinirform ang 9 Swords Unifications. Nagpakawala binasag ang mga Yuntian Wheels. Nagcast ng defensive skill ang Emperor ni hindi raw ito makakadampi sa kanya, ngunit bigla na lang nabasag ang kanyang defense ito raw ay imposible, hati ang katawan. Hindi sigaw niya Chen Baixuan ang pangahas naman daw nitong i-injure ang kanyang physical body papatayin niya raw ito. Inactivate ang kanyang eyebrows hasawa kasambit ng ibang mga disciples ito raw ay ang Emperor of Time Eyes ng Emperor. Sa wakas gagamitin na nito ang kanyang divine power. Sinabi ng Southern Princess na ang Emperor of Time ay mayroong kakayahang i-freeze ang time at space ito ay isang invincible divine power, si Chen Baixuan ay nasa trouble. Sinabi ng Emperor na although ang divine power na ito ay mahirap gamitin at bumabawas sa kanyang sariling life force, ngunit ang kapangyarihan na mayroon ito ay limitless, maaari niya itong i-freeze sa loob ng 2 oras. Sumugod ngayon manood daw ito kung papaano niya ito papatayin, ngunit biglang iginalaw ni Chen Fan ang kanyang kaliwang kamay sinalo ang espada gamit ang 2 daliri. Ano sambit niya isang trivial lang na time control ang art ay nangangahas sumubok na i-trap siya, paano ito naging posible sigaw ng Emperor, binasag ni Chen Fan ang espada at idinagdag na no way raw na matatalo siya ng ganito ka-pathetic na art. Tigil sigaw ng isang Earth-level deity na nasa tuktok ng bundok. Ngunit winasak na ni Chen Fan ang ulo ng Emperor unti-unting naglaho ang kanyang divine soul. Ano pinatay niya ang Emperor sambit ni Qingwei iyon ay ang Emperor dagdag ng Southern Princess na potikip ng bibig. At maging si Sux iyan ay napareact din iyon daw ay ang future king ng Yuntian Palace tapos. Lumipad patungo sa arena ang Earth-level deity na si Master Dashi sinabihan si Chen Fan na ang pangahas naman daw nitong patayin ang future king ng Yuntian Palace deserve daw nito ang milyong kamatayan. Deserve nito ang milyong kamatayan ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung bakit napaka-annoying nito ano gusto rin daw ba nitong mamatay. Hatugon ni Master Dashi kung ganun dudurugin niya raw ang katawan at kaluluwa nito sa araw na ito at dumating ang isa pang Earth-level deity.
Dumating ang iba pang mga Earth-level deity Chen Baixuan nang ahas daw itong patayin ang kanilang mga disciples. Ano iniisip daw ba nito na makakatakas ito? Sinabi ni Elder Zhu ng Snow God Palace na kung nakahanda itong sumama sa Snow God Palace at maging bilanggo doon sa loob ng 300 taon, maaari niya rong pakiusapan ang mga exalted immortals na spare ang kanyang buhay. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang pangahas naman daw ng mga langgam na ito na disrespect siya. Ano mayabang pa rin sambit ni Master Dashi sabay cast ng isang teknik. Nag-retaliate si Chen Fan ngunit umatake ang iba pa. Bumagsak sa isang bundok ang ating bida. Nag-perform ng Frost Spirit Fire ang isa. Nagpakawala. Ginamit ni Chen Fan ang kapangyarihan ng kanyang Fiery Eyes upang salubungin ito. Nagkaroon ng pagsabog. My turn, sigaw ni Master Tangsho. Umatake gamit ang kanyang artifact. Ano sambit ng ibang mga disciples? Ginamit na raw ni Master Tangsho ang kanyang Purple Lightning Hammer, isang superior grade Dharma artifact. Mukhang going for the kill na raw ito ngunit sinalubong lang ito ni Chen Fan gamit ang isang kamay na siyang ikinabigla ng ibang mga disciples. Sa kasamaang palad mayroon pang 3 atakeng paparating, tinamaan ng direkta si Chen Fan. Napasukan ng dugo. Napasabi ang Southern Princess na talagang ito ay makapangyarihan ngunit kahit na ganon, malabong ma-define nito ang mga gods at mapapansin naman ang magkaibang reaksyon ni Shu at Qingwei. Dahil sigaw ng mga Earth-level deity nang biglang nag-release ng matinding divine energy si Chen Fan. Nag-breakthrough sa kalagitnaan ng battle. Napasabing pagkatapos ng 2 buwang pananatili niya rito sa Kunshu Realm, sa wakas sa ikalawang pagkakataon naabot niya na uli ang realm ng pagiging Earth-level deity. Napakasarap daw sa pakiramdam na bumalik na sa kanya ang kanyang lakas. Patayin siya, sigaw ng isang ngunit sinanggalang ito ni Chen Fan gamit ang first form ng Apex Martial Arts. Binasag, nagpakawala ng isang atake, nakaiwas ang mga deity. Tumama ang atake sa isang bundok. Hasambit ni Master Tangsho na gawa nitong mahati ang bundok sa isang atake lang. By the heavens, saad ng Southern Princess, ito raw ay kasing fierce ng isang dragon. Hasaad ni Qingwei ang majestic aura na ito. Talaga raw bang ito ay nagmumula kay Chen Baixuan? Obviously ito raw ay isang fearless Earth-level deity at sinabi naman ni Shu na si Immortal Master Chen ay amazing. Sino ka, tanong ni Master Dashi. Kahit na naging Earth-level deity na ang Emperor, iyon daw ay hindi kasing lakas nito. Si Chen Baixuan, tugon ng ating bida nang biglang sumugod si Master Tangsho. Wala raw siyang paki kung Chen Baixuan o Chen Nantian pa man ang pangalan nito. Ang sinumang mga ahas na mang-provoke sa mga large sects ay kailangang mamatay. Ngunit tumawa lang si Chen Fan at sinalubong ang hammer ni Master Tangsho gamit ang isang daliri. Sabay-sabay na umatake ang iba pang mga deities. Nagcast ng isang spell si Chen Fan. Ipinirform ang True Martial Divine Fist. Na-nullify ang atake ng mga deities. Tinamaan ang isa. Hindi makapaniwala ang ibang mga disciples na nagawang ma-nullify ni Chen Fan ang atake ng 8 immortals gamit lang ang isang suntok. Napasigaw ang isang tinamaan. Naglaho sa mundo. First blow, sambit ni Chen Fan agad na nagdash paitaas. Iniwasan ang mga atakeng paparating. Inisa-isa ang lahat ng madaanan. Ram ekte kay Master Tangsho. Second blow, saad niya, wasak. Naalarma si Master Dashi. Kailangan na raw nilang tumakbo. Ngunit nagcast lang ng isang divine art si Chen Fan. Nagsabing walang makakatakas sa kanila. Nagpakawala patungo kay Master Dashi. Durog ang katawan. Hasambit ni Elder Zhu sa 8 Earth-level deities, siya na lang ang natira. My God, sambit ng ibang mga disciples. Hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ito raw ay isang demon. At makikita ang reaksyon ng magkapatid. Hasambit ni Qingwei sa strength na ito. No wonder na iniisip nitong siya ay nakatira sa ilalim ng bato. Ito raw ay tama at sinabi naman ni Shu na ang kanyang master ang the best sa buong mundo. Sinubukang tumakas ni Elder Zhu ngunit agad na nagpakawala ng mga kadena si Chen Fan, ginapos at hinila palapit. Nakiusap si Elder Zhu na wag siyang patayin nito. Nagcast ng kung anong spell si Chen Fan. Pinaliit ang Elder. Isinilid sa kanyang spatial gourd. Tumingin sa ibaba, bumaba sabay tawag kay Shu. Lumapit si Shu. Master, saad niya nandito na raw siya. Shu, tugon ni Chen Fan gaya ng inaasahan niya. Ito raw ay fearless at hindi natatakot sa heavens or earth. Immortal Master Chen, nagliliwanag na sambit ni Shu. Ito raw ay napaka-amazing. Sino raw ba ang mag-aakalang kayang-kaya nitong patayin ang Emperor at napakaraming ibang deities?
Tinatawag mo silang mga deities, patanong na sambit ni Chen Fan. Sure, kapag ka ito raw ay nagpatuloy sa pagsusumikap balang araw ito rin daw ay magiging isang powerful cultivator at kapag ka narating na nito ang puntong iyon, malalaman nitong ang mga langgam na ito ay nakatira sa ilalim ng bato na siyang ipinagtaka ni Shu. Mapapansin ang ekspresyon ng magkapatid nang mapansing nagpapapansin ang Southern Princess. Lumapit ang mga disciples ng Snow God Palace at nagbigay galang. Nagpakilala si Sux Ian, sila raw ay nagmula sa Snow God Palace, Immortal Master, sila raw ay nagpapaabot ng pagbati at para naman sa disrespect na ipinakita ng kanilang elder gusto niya rong humingi ng tawad, umaasa raw siyang maggagawad ito ng awa at e-spare ang buhay ng kanilang elder at of course, ang Snow God Palace ay magbibigay ng compensation. Sumagot si Chen Fan na mayroon siyang ilang mga katanungan sa elder nito. Kapag ka nasagot na ang kanyang mga tanong, doon na siya magdi-decide kung bubuhayin niya ba ito o hindi. Immortal Master Chen na babahalang sambit naman ni Shu nagtanong kung magiging ayos lang ba ito mula sa 7 exalted sects pagkatapos nitong patayin ang maraming mga earth-level deities. Little sis, saad ng Southern Princess, ngayon lang daw ba nito na-realize. Si Chen Baixuan ay naging kalaban na ng buong 7 exalted sects pati na ang Fentian Valley. Sa kabuuan ng kasaysayan ng Khonshu Realm, wala pang sino man ang nakagawa ng ganitong bagay at sinabi naman ni Chen Fan kay Shu na hindi na nito kailangang mag-alala pa patungkol sa kanya, magiging ayos lang siya nang biglang may gumalaw sa Furious Dragon River. Napatanong si Chen Fan sa kanyang isip kung ito ba ay ang Whitewater Dragon. Agad na nagpakawala ng isang fist art si Chen Fan. Sure, sambit niya huhulihin niya raw ang Whitewater Dragon na iyon para rito, upang maging pet nito. Ano, sambit naman ng ibang mga disciples na gawa nitong mahati ang ilog gamit lang ang isang kamay. Umahan sa tubig ang Whitewater Dragon, humarap kay Chen Fan. Halika rito, saad ni Chen Fan, sabay cast ng Divine Hand sinakal ang Whitewater Dragon. Inangat, nag-release ng matinding pressure. Nag-release ng isa pang teknik, hinila palapit ang Whitewater Dragon. Nag-cast ng isang spell, isinilid sa kanyang spatial gourd, sinil. Hasambit ng Southern Princess, ito raw ay ang meaning ng pagiging isang invincible, at kumalat na sa Khonshu Realm ang patungkol sa ginawang annihilation ni Chen Fan.